Noon, kapag meron talagang disaster is matindi ang effect sa amin, especially sa mga kabuhayan, no? So, ang isa sa cause kung bakit naging ganun yung effect is because wala kaming kahandaan, wala kaming plano. Drought, yung dry spell. Minsan meron din tayong earthquake. Ang pinaka-problema lang na disaster ay itong flood. Ito yung challenge sa amin. Paano namin may handa ang aming community, may handa ang sarili namin sa government para makapag-responde. 24/7 standby ang aming office para sa anumang emergency calls. Hindi lang kami focus on disaster response. Kasi even before the disaster happens, meron na kaming ginagawang actions para just in case when that disaster happens, lesser na lang yung magiging impact. Before ng project, medyo kulang-kulang pa yung capacity ng LGU, lalo-lalo na sa barangay at saka sa women sector. Medyo hindi naihanda ng mabuti ano yung magiging papel ng mga kababaihan. Honestly speaking, we need more trainings. Given the situation, what if sabay-sabay na nangyari ang isang disaster and we can do it? Kailangan pa namin ng mas maraming trainings, mas maraming mga capacity buildings para mas ma-enhance pa yung mga capacities namin. Sa mga gamit, no, sa mga equipment. Importante yung mga capacity building na nagawa namin. Karoon kami ng round table discussion focusing on violence prevention and community policy. Malaki yung confidence na nabuo sa mga sponsors natin, lalo na yung training sa first aid and basic life support. Kung may lindol, with the coming of the program, maraming na-train sa rappelling, pag-akyat, pagbaba. Kung sakaling may tulungan ka na na-trap sa mataas na lugar, pwede nang umakyat. O kung sa baba, pwede nang bumaba na gamit yung tali. 4 minutes ang response natin. Kaya-kaya. Isa rin ang hindi ko makalimutan yung MHPSS, no? Kailangan yan lalo na sa trabaho namin, no? Minsan, sumusobra yung pag-aalala sa mga pangyayari. No? Kahit pa paano, kami na mismo yung gumagamot sa aming sarili. Hindi naman lahat ng community namin is masisave namin sa time ng disaster. Pero at least, na-prepare namin kayo. Hindi man namin kayo matulungan or mapuntahan, at least alam nyo kung ano yung gagawin nyo in terms of disaster. So nabuo na itong Barangay Disaster Risk Management Plan. So may direction na kung paano nila i-program yung resources nila para matugunan itong mga issues sa mga hazard at mga disasters.
Malaki po talaga ang maitulong ng women dito sa amin kasi sila po ang nakakaramdam ng mga pangyayari sa kanilang lugar. Isa sila sa nagpapaneutralize, no? Nagpapakalma dun sa situation. Malaki na yung involvement ng mga kababaihan natin. Kung may mga pinag-uusapan tungkol sa disaster, kasama na sila sa nag-identify ng mga problema, kasama na rin yung mga kababaihan sa nag-identify sa mga solusyon. Iba kasi yung desisyon ng lalaki compare sa babae. We consider the emotions. We have to see the deeper reason. Hindi lang because of that and this, we also consider why. Sa amin sa mga Muslims, no? Sa response, kailangan namin ng babae. Unang-una. One of the vulnerable sectors ay ang women. Considering the cultural sensitivity ng Maranao, konting touch lang ng women, which is hindi mo mahram or hindi mo brother or hindi mo asawa is a no-no in the culture. So, I think that's one of the advantage. During disaster, may mga babae na pwedeng mag-response agad-agad sa mga kapwa babae. Napaka-importante na magkaroon kami ng ganitong mga support. Yung limited resources ay nadagdagdagan. Mas napapabilis ang response, mas malaki yung scope na pwede nating matulungan. Dati, kung baga, nasa kalahati lang kami. With the assistance, masasabi na natin na nasa 75 or 80% na kami sa aming kahandaan. We have enough numbers of the responders dahil sa trainings na yan. Sa help that you have extended and all the trainings that you have given, we are beyond thankful. Malaki talaga yung impact ng project nyo. Walang katapusan pasasalamat. Sa lahat ng natutunan namin sa trainings, nagamit namin yun during disaster. Kaalaman. Ito yung pinaka-importante sa lahat dahil baon namin ito. Kahit saan man kami mapunta, at hanggat kaya ng katawan namin, dala-dala namin ito, itong mga binigay niyong tulong sa amin.